Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. By general reading, so tingnan natin. Sagittarius. Okay. A family changes. You're stronger than you know. Wow, Sagittarius. Okay, Sagittarius. First and second card mo dito, sinasabi na kung halimbawa na medyo nag-aalala ka para sa pamilya mo, nag-aalala ka para sa pagbabago ng pamilya, for example, yung isa sa inyo kailangan umalis para magtrabaho sa ibang bansa, o ikaw mismo ang kailangan magtrabaho sa ibang lugar, dito sinasabi kailangan mong maging courageous, kailangan maging malakas, kailangan maging confident, okay? Siguro yung nakikita ko dito, yung mga Sagittarius ito, may pagkakataon sila na talagang aasenso sila sa buhay. Lalo kung yung asawa mo, yung girlfriend mo, boyfriend ay Scorpio or water sign, Pisces, parang ganon. Kaso lang, ang nakikita ko sa inyo, yun, ang nakikita ko sa inyo, masyado kayong siloso, silosa, parang ganon, or wala kayong tiwala sa partner siguro, or medyo natatakot ka. Dito sa second card mo, sinasabi na you're stronger than you know. Okay? Siguro ang paniniwala mo, mahinang nilalang ka, but in reality, malakas ka. Okay? Kung lalakasan mo lang yung loob mo, talagang makukuha mo yung overall change, transformation na minamanifest mo. Yung pinaplano mo, kung itutuloy mo yan, kung lalakasan mo yung loob mo, talagang ibibigyan sa'yo ng ating Panginoon. Okay? Okay, Sagittarius. Okay, first card natin is Five of Swords. Oh, diba? So, kung makikita mo dito, itong Seven of Wands at Five of Swords is contradicting sila, Sagittarius. Yung Five of Swords, may kailangan kang i-give up. Yung Seven of Wands, may kailangan kang proteksyonan. Okay? So, ibig sabihin na itong Seven of Wands, gagawin mo ang lahat para proteksyonan. It's either love life mo, family, or career. Dito naman, Five of Swords, kailangan i-give up kasi hindi mo na gusto, kailangan mo nang i-give up kasi painful na, parang ganon. Wow, Five of Pentacles, oh, diba? So, dito, kung makikita mo sa Five of Swords tsaka Five of Pentacles, sinasabi niya na, ang kailangan mong i-give up sa ngayon is yung problema sa pera. Kung gusto mo daw na maging maayos yung takbo ng pera mo, maging masaya, magkaroon ng financial freedom, yung parang hindi ka na mamumroblema sa pera, make sure na lakasan mo yung loob na makaalis dito sa financial problems or physical health problems. So, ano yun? Kailangan lakasan mo yung loob mo na, yun nga, yung mga planong pag-abroad, pag-a-apply sa mas mataas na sweldo, yung paghahanap ng mataas na magandang trabaho, parang ganon. So, wag mong masyadong parang apihin yung sarili mo na sasabihin mo, hindi ko kaya to, ganyan, ganyan. Hindi, you're strong. Okay? So, kung gusto mo daw ng overall happiness, overall success, overall celebration, it's time to give up yung mga scarcity sa buhay natin. Okay. So, sa pink relationship, nakikita ko na isang relationship ang posibleng magsisimula na pwedeng mag-end siya sa wedding, mag-end siya sa collaboration and partnership. Okay? Isang family celebration ang posibleng darating sa pamilya nyo. So, nakikita ko yung Ten of Cups dito. It's all about family ties. Diba? Parang ganun. So, yung Ten of Cups is happy na family to eh. So, pwedeng merong reunion, may homecoming, birthday celebration, Valentine's date with your loved ones, parang may new house, new home. Yun nga, may mga new dito, may mga pagbabago na magaganap. Okay? Okay. So, dito naman sa Three of Wands, yung matagal mo nang hinihintay ito eh. Pwedeng may mga Sagittarius dito ang naghihintay kung kailan sila magre-reconcile ng kanyang pamilya, or kung kailan uuwi yung kapamilya nila na matagal nang wala sa buhay nila. Nakikita ko sa inyo dito na magkakaroon ng closure ito. Okay?
isang financial success, isang financial dreams, isang financial plan, isang business, isang planong business, isang planong pagkakakitaan, isang planong trabaho, isang manifestation na trabaho ang posible talagang makukuha mo ngayon. Okay? Wow! Sagittarius. Princess of Wands. Yun, maraming offers ng trabaho, maraming offers ng relationship, maraming darating sa'yo na pwedeng magdala ng kilig, ng excitement, ng confidence, magdala sa'yo ng motivation. And yun, the Wheel of Fortune, ang ganda nito, oh, diba? Sinasabi sa'yo, and the World card, ito yung 2 cards na sobrang ganda. Favorite ko to na Wheel of Fortune and the World card. So, sinasabi dyan sa'yo kung ano yung sisimulan mo ngayon, kung ano yung aayusin mo sa ngayon, kung ano yung talagang pagdedesisyonan mo sa ngayon na baguhin, ay posibleng magdadala yan sa'yo ng completion, satisfaction, and achievements. Okay? Tingnan natin dito sa third deck mo. Basta expect mo na may mga good news na parating para sa'yo. Okay? So, Judgment. Isang desisyon ang posibleng gagawin mo. Knight of Wands, for example, may mandiligaw sa'yo, isang travel ideas, isang relocation, international, or kung ano man yan na tinatrabaho mo sa ngayon. Nakikita ko sure dito na konting tiyaga lang, konting tiis lang, talagang makukuha mo. Yung iba sa inyo dyan, for example, kung gusto mong pumunta ng ibang bansa, syempre mag-aasikaso ka ng papeles mo. Pagod na pagod ka. Unang-una yung papeles. Pangalawa yung pera. So, nakikita ko sure dito, makakaramdam ka ng pagod. Diba? Yung travel plans pa lang, mapapagod ka na. Kailangan planuhin. Especially kung bakasyon yan. Kung OFW ka, kailangan mong planuhin yung bakasyon mo. Kita ko sure dito, pagod na pagod ka. Exhausted. Drain yung energy. So, sinasabi dito na kailangan mong magpasensya, dahan-dahan lang muna, kung pagod ka, magpahinga ka, and at the same time, wag mong aalisin sa sarili mo na mag-enjoy. Okay? Kahit sabihin natin na okay, kailangan kong maging workaholic, kasi yung pamilya ko, ako lang yung inaasahan, ako yung breadwinner. Okay, given. Okay, given na breadwinner ka, pero hindi naman yung sabihin na breadwinner ka, ikaw na yung lahat talaga, na kailangan na isubsob mo yung sarili mo sa trabaho na hindi ka na matutulog, hindi ka nakakain ng masarap, hindi ka na makakapagpahinga, diba? So, dito sinasabi na prioritize also your body. And 10-10, yung nakikita ko sa cellphone ko ngayon is number 10-10. 10-10 is all about Wheel of Fortune and the World card, diba? So, malapit nang matapos yung mga problema mo sa buhay. Etong sisimulan mo, etong pinaplano mong gawin ngayon, eto yung magdadala talaga sa'yo ng success, okay? Yung pagiging masipag mo madiskarte, yung pagiging magaling mo makasama, magaling sa trabaho, yan yung magdadala sa'yo ng success. So, konting tiis lang sa ngayon, okay? Thank you guys for watching. Bye!